Oo nga. May grade ng assignments. Ito ng mga notebook nyo. Mr. President. Asan na yung sa akin? Akin na. Abot mo na lang. Ano nga? Thank you. Abot na lang yung sa akin na. Sige. Pakibigay na lang, ha? Sige, ako nang bahala. Salamat. Okay. Nung career counseling, nalaman ko na binubuli pala ni na Chemin si Yihon. Kaya nung chinek ko, nalaman ko na nung nakaraang 2 taon, madalas late o absent si Yihon. Masyado rin malungkot. Lumalabas, hirap siya tuwing nasa school siya. Hihingi sana ako ng pabor. Total naman magkaklase kayo last year at lahat nakikinig sa'yo dahil ikaw ang student government president. Kapag nambuli na naman si na Chemin, pakipigilan mo naman sila. Buti pa, tapusin na natin itong dalawa. Yun lang ang paraan para makaharap na ako kay Iyo. Ano klaseng kalokohan yan? Tingin ko kasi, tuwing mapag-iinitan si Iyon, hindi nagsasalita, tinitiis lang yung nangyayari sa kanya. Kung titingnan mo siya, mukha siyang walang muwang. Baka sa sobrang bait niya, mas kailangaw din niya kayang patayin. Hindi ba si Song Yun yun? Hoy, anong ginagawa niyo dyan? Tama na, itigil mo yan! Diyan ka lang! Huwag kang aalis dyan! Pababa na ako! Sekyong, pumasok ka na sa classroom. Kung kailangan kita, tatawagin ulit kita. Tara, baka dumating pa si ma'am. Huwag kayong ganyan. Huwag niyong kalimutan may kasabihan sa English. One should not defy one's teacher. English pa. Define the teacher. Nagtuturo. Tanga ka ba? Magsalita ka ulit ng ganyan, magsisisi ka. Ililibing kita ng buhay at dudurugin kita. Jamin, umalis na tayo, ha? Hindi siya alis dito kaya dito lang din tayo. Nandito pala kayo, ma'am. Ano to? Magsalita kayo. Ako'y na naman. Sino ba si Muno? Akala niyo ba talaga maganda to? Sabi ni Song Yun, mauna kami sumuntok tulad din nung nakaraan. Pinagmalaki niya rin sa akin na gangster daw siya. Gangster? Malamang takot na takot siya kaya nagsalita siya ng ganon. Pagkatapos sa pinagdaanan niya, may iisip niyang sabihin yon. Ma'am, nananahimik po ako, bigla silang dumating at dinala ako rito. Napilitan lang ako mag-self-defense. Hoy, huwag mong balik ta rin. Mas marami ka suntok sa amin. Ano, gusto mo ba ipakita ko pa kay ma'am, ha? Hindi kita, pero meron. So, Chemin, ginawa ko rin ba sa'yo kung anong ginawa mo sa akin? Kung ginawa ko, baka patay ka na ngayon. Kayong lahat, sa guidance office ngayon din. Yihon, okay ka lang? Halika, sa faculty tayo. Opo, ma'am. Shit! Siguro, sa tagal ng pagtitiis mo, napilitan ka na lang na lumaban. Nalaman ko yon sa iba pang estudyante rito. Hindi ka na dapat mabuli ulit. Lalapit tayo sa DC4SB para naman maparusahan na ang grupo ni Chemin. Pero ma'am, ano po yung DV for SB? Disciplinary Committee for School Violence para sa nakaranas ng karahasan sa loob mismo ng school. Iniimbestigahan ng school kung sino ang gumawa nun sa kanila para mabigyan ng kaukulang parusa. Organization na pumoprotekta at namamagitan sa mga estudyante. Kung ganun, paparusahan ng school ang mga bully at pasaway ng estudyante?
Hindi ako sigurado kung parusa nga ba ang tamang tawag doon. Ang alam ko, malaking tulong yon sa mga biktima. Base sa record ni Chemin, pwede siya ma-expel o kaya ma-FT na siya sa ibang school. Ano po ba yung FT ba yun? Masarap na pagkain po ba yun? Fried tofu? Naku, hindi. Mali ang iniisip mong FT. Forced transfer yun. Sigurado kasi, yun ang pinakamahinang penalty niya. May tanong ako, ma'am. Kung may paraan naman para maayos ang issue, ba't di ako pinatawag sa hearing ng disciplinary committee? Hindi ko alam eh. Kung hindi ka sigurado, pwede mo namang pag-isipan. Dapat mo rin kausapin ng parents mo. Kailangan kasi, present sila sa disciplinary hearing. Sa oras na to, kailangan mo umuwi para magpagamot at magpahinga. Mas mabuti rin na wag mong sabihin sa ibang estudyante ang tungkol sa bagay na to habang wala ka pang desisyon. Ma'am, okay lang ba kung makikipag-usap muna ako kay Chemin tungkol sa bagay na to? Huh? Sige. Malamang, nasa guidance office siya. Sige na. Dala mo ba? Patingin. Ano ka ba? Salamat ah. Uy, ikaw. Ang galing mo ah. Hoy, masama yung sigarilyo. Tigilan nyo yan. Oh, kaibigan nyo ba sila? Hindi. Matatapos na ang break, umalis na kayo rito. Salamat, kuya. Salamat. Saan punta? Pera ko yun. Kala mo kung... Pwede kang magyosi pag matanda ka na. Nababaliw ka na ba? O bakit? Naasar ka na ba? Hindi ka pa ba nakakahalata? Gusto kong magsimula ng away. Ay, kung mas matanda ka lang ng 1 taon, dinurog na sana kita. Kaya swerte ka pa rin. At para naman sa inyo, dito kayo, pila habang nakasquat. Ngayon na. Ang eskwelahan pala, tatawag sa DC for SB, nanghihingi kayo ng pera. Hoy, kinikilan ba namin kayo? Nangutang siya eh. Babayaran niya rin yun. Kung ganun, di ba kayo takot sa disciplinary committee? Batawa naman. Ayos, ire-report ka namin sa DC. Hoy, nakita niyo yung pagbugbog niya sa akin, di ba? Oo, nakita ko. Sinuntok niya kanina. Ba't kailangan pa ng hearing para dun? Oo nga. Mapipilitan lang akong bugbugin kayo hanggang sa huli. Sige, di na kailangan ng committee. Ang estudyante dapat nasa eskwela. Di na kailangan pang makick out. Kailangan lang nasa tabi ko kayo para magulpi ko kayo palagi. Mangako kayong lagi kayong papasok. Ba't kailangan ko sundin ang gusto mo? Baliw ka na talaga. Aray, ano ba ang masakit? Tawag. Talaga mo. Tumigil ka na. Makulit ka eh. Makinig ka pag sinabihan ka ng matanda. Anong, may balat ka? Ikaw talaga si Song Yihon. Anong connection mo sa Chilsunggam? Natuto ka lumaban dahil kay Kim Dokpal ng Chilsong? Teka, bakit bigla ka na lang naging ganito? Lagi mo kami sinasaktan. Ikaw, ba't mo ako sinaktan? Wala ka kasing kwenta kung umasta. Walang kwenta? O paano? Kala ko may magandang dahilan.
Ibig sabihin, pwede kitang gulpihin kahit wala naman akong magandang dahilan para gawin yun sa'yo. Pag naisipan niyo uli mag-cut ng klase, humanda kayo na maging dartboard ko. Tama, burahin yung lahat ng mga video ko. Sa oras na makita ko ulit ang mga yun, ililibing ko kayo ng buhay. Paliwanag? Sumagot kayo. Opo. Opo, sir. Opo. Kung ganun, di ba kayo takot sa disciplinary committee? Disciplinary committee. Ay, normal lang sa tropa mag-away paminsan-minsan. Bakit kailangan pa ng hearing para dun? Bakit? Masaya ka ba sa school? Kaya mo ninakaw ang pagkatao niya? Hindi dahil sa'yo, di dapat sana sikat na akong artista ngayon! Hindi dahil sa'yo, di sana nabubuhay ako ng marangya at masaya ngayon! The better prepared you will be. Low self-confidence, weaknesses. Masaya ako na umabot kayo. Subukan niyo namang huwag malate. Sana ulit tayo? Okay. May turn you into a pessimist. Maliwanag ba? Tara na. Jemin! Tayo, dito na. Nagigit na lang sa'yo, ma. What? Huwag ka na ulit malilate ah. Naistorbo ako sa klase. Ha? Okay na nga eh. Ano? Aangal pa eh. Bigyan ka na kasi maayos. Ano ba yan? Tatlo na lang to eh. Gusto niyong malibing ng di oras? Tigilan niyo ng pambubuli sa mga bata. Isa pa, pag di ka nakapasok sa gabi, sa umaga na lang. Sagot. Opo. Opo, boss, sir. Ay, nakakainis. Hindi ko maiwasan. Magkati na lang tayo. Pag nahuli tayo. Ay, baka magulpi na naman tayo. Eh di wag na lang tayong pumasok. Anong magagawa niya? Hindi niya naman tayo mapapatay. Baka yun talagang gawin niya. Hahayaan mo na lang bang tapakan niya tayo? Ano bang gusto mong gawin ko? Wala tayong lakas. Mukhang suportado siya ng gang.
Balita ko, hinampas daw ni Iyon si Chemin sa ulo. Knockout daw. Teka, mas matangkad si Jemin. Malabo yan. Hindi. Si Iyon nga daw ang naglagay ng pasa sa mukha ni Chemin eh. Noong nagpapatok nga siya ng daliri sa classroom, lumapit agad si Chemin sa kanya na parang, Alam mo, lumapad nga ang balikat niya. maski nga yung lakad niya parang nag-iba, pero parang normal naman siya. Kahit na, malabo pa rin matalo niya si Jemin. Imposible. Talaga? Paano yung pasa niya? Private matter to para sa kaibigan ko. Sana hindi to malaman ng papa ko. Dahil ikaw ang tutor ng anak ko sama, mukhang wala ako sa posisyon para tumanggi. Walang kinalaman ng personal information ng kaibigan mo. Kahit na malaman pa to ng papa mo, pahingi ako ng documents, yung family register at ID niya. Bibigay ko sa inyo lahat. Pakitext na lang ang listahan. Okay. Meron siyang anak, tama? Oo, si Song yun. Taga Hansong High School siya. Balita ko, siga daw ang batang yun. Parang pamilyar ang pangalan. Sa akin din, kaya tinitigan kong picture niya. Pero bata lang siya. Yung school, doon ang baluarte ng Kuang Sugang. Para hindi ito lumaki, mga lokal ang utusan mo. Okay. Boss, nag-aalisan ng mga junior natin. Kung nandito rin si Dukpal, maayos niya agad to. Ang chairman, Pinapahanap ko siya sa mga bata, lalo na sa mga lugar na madalas kang puntahan. malaking kaso to. Gawin natin ng tama. Tulad ng dating gawin. Sige, aasikasuhin ko na kaagad. Kailangan ko ng documents para sa genetic testing. Yun na lang bang kailangan? Meron kasi akong gustong itanong sa iyo eh. Nung nakinig tayo ng music, kumusta? Pinagalitan ka ng papa mo? Sinong kaibigan niya? Dapat kasi sinabi mo, ako talaga yung nagpumilit na pumunta ron. Wala namang nangyari. Uy, Chemin! Halika. Sit. Paano kami nagkakilala? At naging magkasundo ni Sekyong? Dapat mas alam mo yan. Kasi, ikaw ang stock sa kanya, kaya ikaw nakakaalam nun. Gaya ng ibang babaeng tumitili sa kanya. Kakaiba mga yun, tinatawag pa siyang student government president. Sa tingin mo, bakit kaya siya malapit sa mga stalker? Sakit! Naku, pasensya na. Yung bibig mong gusto kong patamaan. Gusto mo masaktan? Hindi ko siya in-stock. Gusto ko lang talaga siyang maging kaibigan. Ikaw ang nagsabing pang-stock ang ginawa ko. Alam ko naman kung bakit mo gustong maging kaibigan si Choi Se-kyung. Siya kasi ang nag-report ng pambubuli sa school para sa'yo. Pero ayaw kanya maging kaibigan. Kaya nga hindi siya nagsalita nung tinawag ka namin stalker eh. Kasi in-stock mo talaga siya. Siyang nag-report noon dahil sa akin. Pero wala naman siyang ginawa tungkol sa pang-stock. Nagkukunwari kang walang alam. Ay, ano ba yan? Halatang mamot acting. Uy, hindi mamot yun. Method. Ganon din yun. Nahulog ka rin talaga sa isang yun. Mayaman at disente kasi ang pamilya. Prosecutor ang tatay. CEO naman yung nanay niya. Siya mismo pinagpala. Matataas ang grades niya. Sa totoo lang, para talaga siyang ahas eh. Di mo lang kasi naahalata yung bobo kasi. Pero bakit bigla siya nag-iinit pag binabanggit kong pamilya niya? Siguro masyado siyang nai-stretch sa pag-aaral. Baka stress. Yung mga parent na elite, nakukontento lang pag nakitang elite din yung mga anak nila. Kakapikot. Pero mukha siyang kontento at masaya kapag nag-aaral siya. Masaya sa pag-aaral. Anong nangyari? Pagkatapos siyang i-report ang pabubuli sa eskwela. Bakit ko ba kasi sinasagot ang mga tanong mo?
Alis na nga ako. Kailangan ba saktan muna kita? Ano bang ibig mo sabihin sa nangyari? Ano bang nagawa naming mali? Naglulukuhan lang naman talaga kami. Nagkasundo ang mga teacher na ipatigil yun. Alam mo rin hindi pambubuli yun. Sabi mo hindi ka nasasaktan at nagbibiroan lang naman tayo. Kaya bakit mo ginagawa to? Saka bakit palagi mo tinatakpan ng buhok mo yung mukha mo? Parang ang dilim tuloy ng mundo mo. Tapos kung maglakad ka pa, nakayuko. Sino may gusto ng ganun? Maniwala ka, kahit mawala ka pa, wala makakapansin nun. Kaya sinusubukan kitang samahan. Kaya alam, may nag-report sa akin ng pambubuli sa'yo. Nakakainis, di ba? Lumagot ka. O sige, Chemin. Wala ngayon, palagi na tayong masaya. Oh. Ay! Indukal! Bakit ba tinuruan mo lumaban ng lampang yun? Kunin yung mga textbook niyo sa math at ngayon ang bayaran ng class fees. Yung hindi makakapagbayad, pupuntahan ko sa bahay. Naku, baka hindi na muna ako magbayad. Mr. President, punta ka sa bahay namin. Kailangan mo ng tulong sa pamimigay ng textbook? Palagi ka nag-iisa eh. Okay lang. Kaya ko naman eh. At saka isa pa, sandali lang naman gawin to. Alam ko naman kung bakit mo gusto maging kaibigan si Chue Sekyung. Siya kasi ang nag-report ng pambubuli sa school para sa'yo. Mabait naman talaga siya eh. Malamang yun din ang dahilan kaya mabait siya kay Song Yun. Pero ayaw kanya maging kaibigan. Kaya nga hindi siya nagsalita nung tinawag ka namin stalker eh. Di ba umuulan pa nga nun? Nagpunta ka sa bahay at pinagbantaan ako ipagkakalat mo ang pagkatao ko kung hindi ko gagawin ang mga sinabi mo sa akin. Siguradong meron siyang malalim na dahilan kung bakit niya nasabi ang bagay na yun. Good luck pala bukas. Salamat. Good luck. Number 15, 5. Number 16, 1. Number 17, 5. Number 18, 105. Number 19, 32. Number 20, 70. Number 21, 12. Number 22, 4. Yun muna sa mathematics. Ang next natin, Masika tayo ah. Uy, sama na lang ako. Pero tama ako. Magkakaraoke kami. Sama ka? sorry, may hinihintay akong tawag eh. Enjoy na lang kayo. Sayang Ay. naman. Yihon, sama ka? O ano? Karaoke tayo. Dali, tara. Sama ka. Ano ba yan? Tara na nga, Tayo na nga dali. lang. Bye! Basta ako alam ko na papatahin ko. Hoy, reserve sa akin Bilis yung excited lyrics, na ako. ah. Wala ka. Hindi ka sumama. Kailangan kong humanap ng private tutor. Private tutor? Ano to? Okay daw ang 4 hours sa tulog, kaya naman mula alas 5 ng umaga hanggang 1:00 ng gabi, nag-aaral ako kundi oras ang exercise ko. Bakit? Sabay tayo mag-aral. Anong ibig mong sabihin? Hindi na, Teka, mali lahat ng sagot ko sa math maliban sa tinuro mo sa akin. Sabi mo gusto mo ako makasama mag-aral, di ba? Sige, tulungan mo lang ako. Ha? hindi na. Mukhang Tulungan okay mo na na ako eh. Chesek yung nakikiusap ako. Ha? Sige na naman, kailangan ko Yun. talaga ng tulong. Pasensya na, hindi Ito talaga lang ang pwede. pag-asa ko. Chue Sekyung? Nandito pa kayo? Tapos na ang exam kaya naglaro kami. Anong ginagawa niyo? Itong si Iyon eh. May hinihinging pabor. Iyon? Siya yun? Yung stalker? Stalker yun eh. Nagsi-self-study ka? Oo. Ayos. Kung ganon, group study tayo. Uy, mukhang okay yun. 1, 2, 3, 4. Ayos, 4 tayo. Mukhang pinagkakaisaan yata siya ng mga lokong to ah. Kung ganun, isip tayo ng pangalan. Pangalan pa?
Di ako kasama. Baka pwedeng ako na maging leader. Paig ako pagkasama si Yihon. Usap ulit tayo. Pag nagkaroon tayo ng oras. Bakit kaya kasama yung stalker na yan? Baka naman meron siyang Stockholm Syndrome. Huwag kayong maingay. Marinig kayo. Palagi mo akong tinatanggihan kapag nakikiusap ako sa'yo. Bakit hindi ka kumibo sa harap nila? Wala namang saysay kahit na tumanggi ako. Ano? Walang halaga sa kanilang nararamdaman ko. Basta, wala, para lang. Sige. Ayos lang kung ayaw mo sabihin sa akin. Matuto ang nagtuturo. Dapat may matutunan din ang nagtuturo para makinabang silang dalawa. Wala akong plano magsamantala sa'yo tulad ng mga yun. Handa akong gawin ang kahit ano. Magsabi ka lang. Kahit ano.